Okay, brothers, let's put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Father God, we praise you, bless you, and we worship you. Maraming salamat for this day and for bringing us all together again. Lord God, we ask you to send forth your Holy Spirit and enlighten us, our hearts and our minds to open up to receive your words, O Lord. Lord, hindi lamang po pagtanggap ng iyong mga banal na salita, ngunit mas lalo-lalo na po sa paggabay upang amin po itong magamit sa aming pong buhay, sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Lord God, samahan niyo po kami at naway amin pong himay-himay ang mga salitang inyo pong ibinibigay sa gabi ito upang amin po itong magamit sa aming pong buhay. This we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you, Father, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Amen. Gandang gabi po. Gandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay nasa second Sunday na of Advent. Alam naman po natin na yung Advent ay may dalawang part. No? Yung first two parts, yan po yung tukol sa pagdating ni Jesus as the judge at the end of time. Pero yung second two parts, sa third and fourth Advent, ang pag-uusapan naman po yung preparasyon na gagawin natin para sa pagdating ni Jesus sa Christmas. So, sa ating pong ebanghelyo ngayon, sa San Marcos, akala po kasi ng mga Hudyo, ay ang Mesiyas ay ipapahayag ang isang tagapanguna. Kinikilala ni San Marcos tulad ng iba pang ebanghelista na ang ganitong tagapangunay si Juan Bautista ang tumupad sa propesiya. Ang ating ebanghelyo po ay babasahin ng ating kapatid na si Brother Tunying. Opo, salamat po. Ang pagbasa po sa ebanghelyo ayon po kay Marcos, Kabanata 1, mga talata 1 hanggang 8. Purihin ka, Panginoon. Purisip pa. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat
magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Salamat, Brother Tonying. Ito pong ebanghelyo ni San Marcos, although second gospel siya sa chronological arrangement ng ating Biblia, yung gospel ni St. Mark, siya ang first gospel. Sa lahat ng apat na evangelist, si St. Mark ang unang-unang sumulat ng ebanghelyo. In fact, yung karamihan ng mga writings niya, kinopya ni San Mateo sa kanyang mga kanyang mga readings. Si San Mark, ang isang kaibahan niya sa ibang evangelist, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Si Lucas saka si Mateo dumaan muna sa kapanganakan ni Kristo. Pero si St. Mark, diretso kagad siya kay Jesus at yung kanyang pakay sa mundong ito. Pero kailangan may mag-introduce kay Jesus. Kaya sinimulan niya ang gospel sa pagpapakilala kay San Juan Bautista. Brother Hector, kayo po ang sasagot ng katanungan na to. Okay. Sa verse 1 po, yung pangangaral ni Juan na tagapagbautismo, ang tanong po ay ganito. Dalawang tanong po ito. Ano ang isinulat ni San Marcos at sino si Jesucristo ayon sa kanya? Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Salamat, Brother Hector. Tayo tutungo na kay Brother Butch. Brother Butch, sa verse 2. English po yung Bible niyo, Brother Butch? Yeah, English. Okay. What prophecy did Isaiah write? Isaiah wrote the prophecy of sending first a messenger ahead of you who will prepare the way of the Lord and make straight his paths. Thank you, Brother Butch. Okay. Punta na tayo kay Brother Alex. English din yan, bro. English din, Brother Alex? Oh, English. Okay lang po. Okay, hindi. Kasi para at least hango, no? The question on verse 3 is this. What will the messenger cry out in the desert? Let the people hear the voice calling in the desert. Prepare the way of the Lord. Level his paths. Thank you, Brother Alex. Thank you po. Punta na po tayo kay Brother Tonying sa ika-4 na talata. Brother Tonying, ang katanungan po ay ganito. Sino ang dumating sa ilang ayon sa propesiya at ano ang pinangaral niya? At dumating nga sa ilang si Juan, nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Salamat, Brother Tunying. Punta ulit tayo kay Brother Hector sa ika-5 talata. Ang tanong po, Brother Hector, ay sino-sino ang pumunta kay San Juan? Yun ang unang tanong. Pangalawang tanong, ano ang ginawa ni San Juan sa kanila? Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa Ilog Jordan. Salamat, Brother Hector. Brother Butch, Yo. on the 6th verse, what was John's clothing made of? What about his belt? And what food does he eat? John was clothed
in camel's hair with a leather belt around his waist. He fed on locusts and wild honey. Thank you, Brother Butch. Siguro magtataka kayo, bakit yun ang pagkain ni San Juan, no? Ano lang, balang at saka pulot-pukyutan. Very healthy yan, bro. Opo. Protein. Tama yung sabi ni Brother Butch. Pero sa Old Testament, in the book of Leviticus, itong dalawang hayop na to ay binansagang clean animals. Siyempre, di ba? Yung mga mangangaral, yung mga propeta, talagang pinakain nila yung ayon lang sa batas. So these are branded as clean animals. Kaya yan ang ano. Ngayon, bakit yun ang yari ng kanyang sinturon? Kasi nung panahon na yun, hindi pa uso ang hikak. Wala pang ginagawa ang hikak noon. Kaya Leather na din. oo, ang balat ng hayop lang ang ginagawa niya bilang kanyang sinturon. Okay? So, balik tayo kay Brother Alex on verse 7. What more At did saka- John proclaim? Tama, no? Verse 7, Apo. Brother Alex. Ah, What more did John proclaim? Okay. He preached to the people saying, "After me comes one who is more powerful than I am." Thank you, Brother Alex. Thank you po. Brother Tonying, sa ikawalong talata, ang tanong ay ganito. Sa anong paraan nagbautismo si San Juan? At sa anong paraan naman nagbautismo ang tinutukoy ni San Juan tungkol kay Jesucristo? Binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit babautismohan niya kayo sa Espiritu Santo. Salamat, Brother Tonying. Brother Brother Hector. Jun, Yes, brother. yung tungkol sa pagkain ng balang, Oo, tsaka pulot-pukyutan. di pa parang merong sinabi nung siya ipanganak parang sinabing hindi siya kakain ng anuman, kundi Parang yung kay Samson, di ba? oh, Parang Nazarite ano, Apo. na ano siya. No? Hindi siya inom ng alak. Apo. Destined siya eh. Destined. Apo. Predestined na siya. Oo. Predestined si John. Tsaka inalay siya eh. Apo. Di ba? Wala namang pamilya sa Sakaraya na pangalan ay John. Di ba? Pero nung kahit hindi siya nakapagsalita, sinulat niya sa tablet. No? Samsung yata yung ginamit o iPad na ang gusto niya ay John. Yan. Ay. Sino nag-post ito? Sa ito, gagamitin natin yan. Apo. Gamitin natin yan. Pero, nasa na ba tayo? Dali lang po Okay. So, natapos na ba tayo? Hindi pa, no? 1 to 8. Tapos na. Oo. Tapos na Number- po. Oo. Okay. So, tama lang na pag-usapan natin yung mga key points. Si Brother Hector ba yung huli, no? So, kay Brother Butch, baka may nakita po kayong key points, Brother Butch. Key points. Opo, Yung repentance correct. and forgiveness of sin. Yan ang purpose dyan. No? In fact, doon sa damit nga pala niya, akala ng mga tao, siya si Elijah, si Elias. Yung iba naman, akala siya na yung Mesiyas. Niliwanagan niya eh. Sabi niya, hindi ako nararapat na magsuot ng kanya sandalyas. No? Iba yung talagang Mesiyas na parating. Tama, repentance and forgiveness. Dagdag ko na lang at saka baptism. Di po ba? Oo. Tama. Or isang ka na lang siya. Kaya pala tayong sa community, we were first baptized by water when we were young. And then, Pero when we were in the community, although we were prayed over, sabi nila, it is the baptism of the Holy Spirit. Pwede. Pero Brother June, ang pagkakaalam ko yung baptism na yung ginagawa natin,
hindi ang gawain ng Katoliko. Tama po. Yun rin po ang narinig ko sa mga iba. No? Kasi nagsimula po yan sa mga charismatic eh. Opo. Kaya medyo iniba natin talaga yung receiving the power of the Holy Spirit, or in other words, parang pray over. Apo. Hindi natin sinasabi na baptism of the Holy Spirit. Saka beforehand, sabi naman po yan na we already received the Holy Spirit yung through una sa baptism and then sa confirmation. So sa umpisa pa lang naman nung topic na tawag dito, yung tungkol sa topic anong talk na nga yun? Yung before that, prior to nung 12 pa dati, talk number 8 siya. The gifts of the Holy Spirit, di ba? Ngayon na lang siya 5 talks. Pang-ilan na lang siya ngayon? Pang-apat ba? Receiving the power of the Holy Spirit. Receiving the power. Apo. Pero ewan ko lang, no? Bali, inaprubahan din ni Kuya Frank, Kasi dati, si Kuya Frank ang staunch supporter ng 12 eh. Kasi tinanong siya, Kuya, napakahaba naman yung 12, sabi sa kanya. Magnunubina na lang ako, siyam lang, boundary na ako. Di ba? 12 yan, plus yung dedication pa natin, 13 Sabado yun, 13 linggo, no? Sabi niya kasi ang renewal ng isang tao, it's a process, sabi niya. Apo. May iba sa inyo, mabilis naman rin yung makilala si Kristo. Meron namang may kahabaan ng konti bago niya talagang makilala si Kristo. Pero ang pagkakaintindi ko po, okay yung 6, pero pagkatapos ng CLS, pagka nag-ano na po ng household, ang doon i-revive. No? pinaka-review is yung 12, hindi itong 6 lang. Which is also part of the curriculum before. Ng curriculum. Yun po ang pagkakaintindi ko kasi nakita ko yung letter nun na parang okay, pwede ibigay yung 6, parang optional. Pero yun na yung inano nila ngayon yun na binibigay na nila yung 6, yung condensed form. Correct. Kasi dati pa, di ba? Ginagamit namin yun pag nagbi-mission abroad. Kasi nga, kapos kami talaga sa oras. So, at saka yung mga participants, we cannot hold them for 12 weeks. Too long, yeah. So, ginagawa na shortcut na in 3 days, matatapos na sunod-sunod marathon. Pero napansin nyo, parang hindi siya in-depth masyado. Parang hilaw. Hindi katulad yung 12, talagang nahihimay talaga lahat. Oo. Kasi una God's love. Okay lang yan sa mga may mag-asawa kasi pag mag-asawa, yung babae, supportado yung lalaki. Kaya pag si servant, ay nako, 3 talk lang pagdating ng 4, nangangawala na Bakit? Ayan, barkada, iinom dito, wala na. Talagang, nung katulad niya na sa first day, nakakuha kami 15. Nung matapos alam mo, 3 lang yung graduate. Yan po, may mga solution dyan, Brother Butch. Many are called and few are chosen. Yeah. Yung tatawagan ng mga nag-sponsor isa-isa, sinusundo na nga, ayaw pa rin Hindi, gawin natin ganito, simple lang. Ang gawin natin mga facilitator, mga GRO, kasi sanay makinig Sanay makinig, sanay din mag-advise yan. No? Kaya tingin ko maraming pupunta Ano pa tingin mo, Brother Tunying? Brother Tunying, sa tingin mo, may marirekomenda ka? Brother Tunying. May segue na tayo. Balik na po tayo. Sobra naman kayo. Bakit naman GRO? Tama na yung handmade. Hindi, kasi baka malaswan po yung mga handmaids na... Di ba? Di lalo na pa mga JRO. Kasi halimbawa... JRO, mga sanay-sanay mag-entertain yan Kasi ganito, Brother Tunying, di ba? Sasabihin ng facilitator na handmaids, ang una pong sharing ay tungkol po sa katanungan na paano nyo naramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Siyempre, pagka yung mga participants Sister, sasagutin ko yan.
Sige po, pero kiss muna. Yeah. Yun ang problema. Yung ba magagawa ng handmaids? Hindi magagawa. GRO lang ang magagawa niyan. Tapos yung mga service team, nakahanda palagi yan sa juice. Pag sinabi nung mga facilitator na, yan, dapat bibigyan na ng ladies drink yan, juice lang. No? Balik tayo sa key points ng ating magdagdag. Yes, Brother Director. Pwede natin dagdag, Jesus brings the good news of salvation. Bearer of good news. Okay. Ngayong prepare the way. Opo. Sayang wala si si TJ, di ba? Sabi ko, papayag ako maging facilitator nyo ngayon sa isang kondisyon na lahat ito aawitin natin. Oh, di ba? Yung prepare the way, awit yun di ba? Prepare the way. Pwede nating isama yun. Pero nevertheless, meron pa po bang naisip kayo bago tayo tumako sa unang reading or pagbasa? Ngayon nga, no? Sabi nyo nga, parang ito yung introduction yan ni John the Baptist kay Jesus Christ. So, okay, kung wala na, tayo'y dadako na sa first reading, no? Dito kasi nung panahon ni Isias, gumuho ang Jerusalem at karamihan sa mga mamamayan nito ay ginawang alipin sa Babylonia. They were exiled in Babylon at malabo na silang makabalik. Kaya nga ang dami na walang tribo. No? Sa lungsod ng mga mamayan na ito, isang propeta na kilala sa tawag na pangalawang Isias. Kasi ito pong babasahin ng ating kapatid, it was not Isaiah who wrote this. Kasi well advanced na to, nauna si Isaiah Kung gagamitin pa natin si Prophet Isaiah, by this time na sinulat niya itong readings na to, he would have been 200 years old. Kaya based on the timeline, hindi siya may anonymous na author na tinawag nilang the second Isaiah. In fact, there was a third Isaiah. No? At ang ating pong unang pagbasa ay babasahin ng ating kapatid na si Brother Hector. Pagbasa mula sa aklat ni Propetang Isaiah. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Ganito ang isinisigaw ng isang tinig, ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang, tambakan ng mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Umakyat ka sa tuktok ng bundok o Zion. Magandang balita ay iyong ipahayag, O Jerusalem. Sumigaw ka at huwag matatakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Huda, narito na ang inyong Diyos. Dumarating ang Panginoong Yahweh, na taglay ang kapangyarihan, dala ng gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang mga tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Brother Hector. Mapapansin natin na dito, talagang yung author is already a bearer of good news. Dahil si Propeta Isias, nabansagan niyang prophet of doom. Yung mga propesya niya, puro mga talagang nakakatakot. That was the time na talagang pasaway yung mga
Israelita. Kaya lagi niyang tinatakot sila. Pag hindi kayo magbago, lagot kayo sa Diyos. But this time, the author bears good news. No? Dahil medyo nag-mellow down na ang Diyos. Brother Butch, on the verse 1, the question is, what did God want for His people? Comfort. Give comfort to my people, says your God. Thank you, Brother Butch. Brother Alex, back to you. No? So, how should Isaiah proclaim to the people of God? And what should he tell them? Speak to the heart of Jerusalem. Proclaim to her that her time of bondage is at an end, that her guilt has been paid for, that from the hand of Yahweh she has received double punishment for all her iniquity. And thank you, Brother Alex. So, they're already being prepared for the second Exodus. In verse 3, Brother Tonying, sa pangatlong talata, ano po ang gustong ipahayag ni Propeta Isias? Meron daw pong may tinig na sumisigaw. Ipaghanda si Yahweh ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Salamat, Brother Tonying. Brother Hector, sa ika-4 na talata, ayon sa propesiya po, ano po ang mangyayari sa libis, sa burol, at sa bundok? Tambakan ang mga libis, patagin ang mga purol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Salamat, Brother Hector. So itong mga nabanggit, hindi ito reality. Metaphor lang to. No, may ibig sabihin ito. But maybe later on we can discuss about it. Okay. So on verse 5, Brother Butch, verse 5, when valleys have been filled and mountains made low, what will be revealed? The glory of God shall be revealed, and all the people shall see it together, for the mouth of God is spoken. Thank you, Brother Butch. Balik tayo kay Brother Alex. In this reading, on the 9th verse, what must the people of Zion and Jerusalem cry out? Lift up your voice with strength. Fear not to cry aloud when you tell Jerusalem and announce to the cities of Judah, here is your God. Thank you, Brother Alex. Brother Tonying, sa inyo naman po tayo sa ika-10 talata. Ang tanong po ay, ano ang taglay ni Yahweh kapag dumating na siya? Dumating si Yahweh na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hiniran. Salamat, Brother Tonying. Brother Hector, sa 11 talata, ang katanungan ay ganito, paano magbigay ng kalinga ang isang mabuting pastol? At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig, ang maliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang mga tupang may supling. Ay, salamat, Brother Hector. Nakakalimutan kong banggitin sa inyo yung characteristic din ng Good Shepherd. Ang mga sheep kasi, they have very poor eyesight, but they have very good sense of smell. Kaya, kailangan maamoy nila yung kanilang pastol. Kaya ang pastol, yung mga mabubuting pastol, matagal na hindi naliligo yan. Kasi gusto silang maamoy ng kanilang mga tupa para makilala nila, ito ang aking pastol. Naaamoy ko siya, malapit na siya rito sa akin. Alex, kung maliligo kaaraw-araw Hindi naman po ako pastol. Ako po yung anak ng tupa.
Ang tupa. Hindi mo mura yun, ha? So, yun po yung nakatapusan na po. Apo. Okay. So, tayo po ay Ito naman, dadako na. Alex, mga words. Opo. Balik natin sa Thinking. mga 3 points. Tsaka mga connection. Sa first reading. Dito, very obvious na dito hango yung propesya. Prepare the way. Yung prepare the way. Tsaka yung Jesus brings the good news of salvation. So, kopyahin ko lang po ito. Opo. Kasi, yan rin na magiging connection eh. Kasi commonality, di ba? Apo. Commonality. So, the same thing, meron ding sinasabi na somebody Good shepherd. going to, is going... Hindi, may good shepherd dito, di ba? Yung yung huli po, yung huli. Parang sinasabi, a voice Christ, di ba si John pa rin yun? Si John pa rin yun. It was a prophecy about John. Yeah. So, And shall I put yan it... rin ang ginamit ni Mark. Oh, yeah. Same. So, shall I put John? The prophecy there is not only coming from the second Isaiah. It was also the prophecy in Malachi. Pinopesy din about John. Tukol dito kay messenger, kay Malachi. Magandang balita to dahil ang ginawa ng Diyos, pinagwagi niya yung King of Persia na nalupig niya ang mga Babylonians, kaya siya ang nagpabalik sa mga Israelita back to Israel. Kaso sa masamang palad, Nehemiah at saka ni Ezra. Ayaw nang bumalik ang karamihan. Kasi they were already comfortable in Babylon eh. Okay na sila. And they were given a free freedom to worship any other gods they want. Kaya wala, hindi na sila bumalik. Kain nila yung gusto nila sa Persia. Doon na lang sila. Any other connection po or yung good shepherd? Wala, hindi. Yung another points na nandiyan, good shepherd. Hindi natin sa first reading. Idagdag natin sa first reading daw, brother. Ano po? Yung good shepherd po. Good shepherd. Okay. Nandun ba siya sa... Hindi, yun ang katangian eh. Yun ang dinescribe doon sa yung bandang huli. The shepherd that will feed his flock. In his arm, he gathers the dali lang. Okay. So, dito natin lalagay yun. Ano pong gusto niyo ilagay? Shepherd's characteristics? The good shepherd na lang. Good shepherd na lang. Meron po ako nakitang Connection sa ating gospel, yung ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Prepare the way. Tapos dito sa Isaiah, yung sabing, ipaghanda si Yahweh ng daan sa ilang. Opo. Patag, matuwid na lansangan, tambakan ang mga lambak. Patagin ang mga burol. Hindi po ba yun yung repentance and forgiveness of sin din? In a way po, kasi yung sinasabi ko kanina, katulad ng and every valley, di ba? Tapos, and hills be made low. Ano yun eh? He will humble the proud. Humble the proud. Di ba? Pag nasa bundok ka, para feeling mo, mataas ka. Matayog. Ibababa ka niya. Ibababa ka niya. Kaya hanggang ngayon, sinusunod pa rin yung propesya na yan. At yan ang battle cry ng ahensya ng gobyerno na tawag DPWH. Sila yung tagapatad ng daan, no? Gagamit sila ng mga heavy equipment, no? Tsaka yung operator ng pison, kumakanta yan.
and everybody. habang pinapatan niya yung yung daan. Ano pong gusto niyo ilagay ko doon? How do you Pero, want it, Magdadagdag din ako. Brother June, Yes, Brother Tunying. bakit gano'n eh? Kung minsan ang ganda-ganda pa nandoon, mama, gigibain na naman. iba na po Ay, yun. hindi yung metaphor, brother eh. Yun ang metaphor eh. Kasi at that time, hindi pa nila kilala ang pagdating ni Kristo. Kaya kailangan niya, sabi dun sa Isaiah, kailangan magpadala ng mensahero si Yahweh para ihanda niya. Preparing the way lang. Sandali lang. Brother Hector, ano yung dadagdag niyo po? Since it's about Advent, season of Advent is to celebrate God's coming, to forgive and to restore us. Opo. Pwede rin po natin isama yun. So forgiveness din po. Forgiveness and restoration. Meron po ako gustong malinawan. Sige po, Brother Tony. Ang second Sunday ng Advent, ang theme po dyan ay faith. Correct. Di po ba? Yung second candle is faith. Parang hinahanapan ko ng koneksyon sa liturgy natin yung faith dito sa mga readings. Actually, yung faith, bro, sinasabing, naniniwala ka sa pagdating ni Kristo. So, you have that faith. Though hindi mo na pa nakikita yan eh. You don't see it. Di ba? No, you don't feel it na andyan. Because in faith, you believe that the kingdom of heaven will come here on earth. Ano ibig sabihin ng kingdom of heaven? Sa Romans 14 verse 17, righteousness, joy, and love in the world. So, nandiyan yung righteousness, kasayahan, at pagmamahalan. Kasi walang peace kung walang righteousness. Yung nagbigay sa amin ng Advent Recollection, Vicar General ng Diocese of Caloocan. Meron siyang kwento sa pagiging tapat eh. Kasi meron daw mag-ama, sabi nung binata, Dad, yung sa kapitbahay, si Irene, gusto ko sanang ligawan. Hingi lang ko sa iyo ng baspas para payagan niyo akong ligawan siya. So sabi ng kanyang daddy, Nak, ito atin-atin lang. Wag na wag itong sasabihin mo sa nanay mo ha. Hindi mo pwedeng ligawan yan. Dahil kapatid mo yan. Sabi niya doon sa lalaki. Ganun ho ba? Oo pero wag na wag mo sabihin sa mama mo. Tapos meron na naman siya nakurdahan doon sa kabilang kabilang kalye. No, si Carol. Kilala niyo si Carol, di ba yun nasa kabila? Gusto ko rin siyang ligawan. Pwede ba ako dyan? Sabi ng kanyang tatay, Nak, hindi rin. Hindi mo rin pwedeng ligawan si Carol dahil kapatid mo rin siya. So, dalawa na, no? Yung pangatlo, no? Si Bless. No? Ang pangalan, ang ganda pa man din ang pangalan, Blessy, no? Ganun din ang sinabi ng tatay niya, hindi mo pwedeng ligawan si Blessy dahil kapatid mo siya. So, very discouraged and disappointed yung binata. Nakita siyang umiiyak ng kanyang nanay. Sabi niya, Anak, anong problema? Sabi niya, Mi, ang laki ng problema ko. Dahil sa meron palang mga lihim si Daddy. O ano yun? Meron akong 3 balak ligawan. Sinabi niya yung mga pangalan. Sabi ni Daddy, hindi ko daw pwede ligawan dahil mga kapatid ko daw sila. Sama naman yan, Mami, bakit ganyan? Mga kapitbahay pa natin yung mga anak niya. Sabi nung nanay, huwag kang mag-alala anak, huwag mong problemahin yan. Dahil hindi ka naman ang tunay na anak ng tatay mo. Kaya okay lang. Pwede mo ligawan sila. Hindi ka naman tunay, anak ka sa labas. No? Iba ang tatay mo. Pagiging tapat. Yung mga klaseng tapat yan tawa ng tawa yung mga parokyano habang kinikwento ni Father. Okay.
Marami siyang kwento eh. Grabe. Hindi ko naman dito, di ba, yun doon sa hango doon sa talk number 2 natin, repentance and faith. Repentance and faith. Yeah. Di ba? Ito, alam niyo na rin to eh, di ba? Yung pare na karamihan pa nag-hear siya ng confession, ang lagi niya narinig na kasalanan ng mga lalaki, yung pangangalo niya. Alam niya na to, di ba? So, sabi niya sa kanyang humilya, pwede ba? Sabi niya, ako'y sawang-sawa na sa mga nangungumpisa sa akin na puro pangangalo niya na lang mga kasalanan nila. Ganito na lang, gawin nating coded yung kasalanan na pangangalo niya. Kapag kayo'y nangangalo niya, sabihin na lang ninyo, nahulog kayo sa tulay. Tulay. And Father, forgive me for my sin. Ako po ay nahulog sa tulay. So, gano'n. So, okay naman yung pare. Alam na niya na nangangalo niya yung kanyang nagko-confess sa kanya. Kaso, napalitan na yung pare. Napalitan na siya. Kasi di ba may rotation? Itong bagong pare, hindi siya na-orient na gano'n ang usapan. So, patuloy pa rin ang pangungumpisal. So, ang unang nagpangumpisal sa kanya, na, Father, patawarin niyo po ako dahil ako po yung nagkasal, ako po yung nahulog sa tulay. Sabi ng pare, ganun ba? Next time, mag-iingat ka. Sabi sa kanya ng pare, yun ang advice, para hindi ka nahuhulog. Tapos, meron na naman nagkumpisal, na ganun din, laging nahuhulog sa tulay. Sabi, sobra na to. Ang dami ng mga parokyano ko na nahuhulog dyan sa tulay na yan. Kailangan ireklamo ko na to sa gobyerno natin. So pumunta siya sa City Hall. Kinausap niya yung mayor. Sabi niya, Mayor, ano ba to? Ang tagal-tagal na itong problema na to, hindi yung magawa ng paraan. Bakit lagi nasisira yung tulay na yan? Ang dami nahuhulog. So yung mayor, tawa ng tawa, imbis na maging seryoso. Sabi kanya ng pare, bakit? Nakakatawa ba yung sinasabi ko sa inyo? Yung misis ka ninyo, nagsabi sa akin, 3 beses kaya nahulog sa tulay. Tapat din. Oo, tungkol sa katapatan. 3 beses nahulog sa tulay yung misis nyo. Tapos sa inyo gawa ng paraan. Sa pangalawang pagbasa, marami sa mga unang henerasyon na Kristiyano ay nanlulumo. Yun ang hihina ba? Na hindi pa dumating ang Panginoon sa kaluwatian, gaya ng kanilang inaasahan. So at the time, they were hoping the Messiah is now coming. No? Kaya itong mga reading na to ay nagpapaliwanag sa kanila na sa atin man ang dahilan ng gayong tila pagkaantala ng pagdating ni Jesus. At kung paano dapat gamitin ang panahong ito na namamagitan. Ang ating pangalawang pagbasa Brother June, sa atin. Yes, Brother Tunying. kasi po kaya kanina po, ang tinanong ko, ano ang kaugnayan ng ating team sa second Sunday of Advent? Kasi nga nakalagay po doon, faith. Pero, nung nakaraang linggo, ang ating tema is hope. Hope, yearning, or hope. Po. Dito sa Isaiah, ang pamagat ng ating subtitle po rito sa 40 ay pananalita ng pag-asa. Yung mga talata rito, ang sinasabi, pag-asa nga dahil sila ay patatawarin na, hindi po ba? Malaking kasiyahan sa kanila yun. Tapos doon sa sa gospel, doon pa lang sa simula mabuting balita na nga po So ito na nga yung dapat pag-asa, hope. So parang sabi ko dapat ang tema dapat sa second Sunday of Advent is hope. Kasi ang nailalarawan dito sa gospel pag-asa Kasi dito darating na nga yung handa na nga yung daan kasi may darating ng masigit pa sa akin. So, pag-asa yun, diba? Katulad din sa Isaiah, malaking pag-asa inilalarawan dito sa mga talata dahil nga sa pagdating ni Yahweh.
Opo, Yun lang pero, po ang opo, napansin. may point po kayo, pero sabi nga ni Brother Butch, all of these readings, the people should look forward with faith. No, we have tapat tayo dahil ang Diyos tapat naman sa atin. Karamihan dito kasi propesya. So pag sinabing prophecy, it's a promise by God. And a lot of these prophecies were already fulfilled by God. Ang isa na lang hindi na po-fulfill, yung second coming niya. And tama kayo, we are looking forward of His second coming with hope. And also we believe by faith, through faith, na mangyayari ito. It's just a question of A time. good example, ano? Yung repentance, repentance and faith, you will not repent unless you have a faith in God. Kasi kanya ka nag-repent, alam patatawanin ka ng Diyos, and that is your faith. And I think ang ano po pinaka-glaring po dito is yung niya, yung pag-introduce kay Christ. Kasi sabi nga a voice cries out from the wilderness, make way the path of the Lord. Pinapakilala kasi dito si Christ. So I think that is pertaining to faith. Saka tama yung sabi ni Brother Butch, we cannot dichotomize the two. Yes. Yun rin ang katuruan sa atin sa repentance and faith. Okay? So sana medyo na liwanagan si Brother Tunying sa mga paliwanag natin. Okay? Kasi maganda naman, nire-relate niya yung yung candle. Tama yun eh. Yung sa hope. Which is correct. But ang message kasi dito, remember there are 4. Faith, hope, joy, and love. So ano yan? Yan lahat ng dapat natin binibigay sa ating mga kapwa. And that's the spirit of Advent. Kasi doon po kung babasahin po natin yung antiphon sa Alleluia. Kasi ang antiphon po talaga ng itong coming Sunday is Alleluia, Alleluia, daan ng puon nariyan na. Tuwirit ihanda sa kanya. Pagtubos niya yung Alleluia, Alleluia. So Tagalog ka na rin ginagamit mo bro ha. Ala ko English. Nakita ko sa nakita ko sa internet. Yung English niya yung talagang kanta, yung prepare the way of the Lord, make straight His paths, all flesh shall see the salvation of God. The salvation of the Lord. Yung niya sa Yun yung kanyang Alleluia niya. If you look into the Psalm, pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Kasi nga, di ba, ito nga yung second Exodus nga yun doon sa Anyways. Meron po akong observation. Okay po. Hindi naman siguro. Okay lang po. Hindi ba magpinsan sila? Opo. Okay. Noong 12 years old na si Jesus, pagkatapos siyang makita sa templo, nawala na ng istorya, di ba? Opo. Lumabas lang siya ng 30. No, 30 na siya. Si John ba, nung maliit siya, nawala rin siya, nasa ilang lang siya, di ba? May corollary. Nasa ilang lang siya, hindi naman siya lumabas. Lumabas lang siya noong gano'n na rin ang edad niya. Oo. So, mukhang yung dalawa nag-usap eh. Pero magpinsan, di mag-uusap. Tsaka alam nila eh. Marunong siya, alam nila lahat eh. Baka silang dalawa nagturuan eh. Guided by the Holy Spirit yan. Kaya nga eh. Parehas naman silang puspos ng Espiritu eh. Kaya, pero kung pagbasahin natin yung Ebanghelyo, walang sinasabi si John the Baptist na si Jesus Christ yung Mesias. Diba? Sinabi lang niya, the one, the Son of Man, I'm not worthy to tie the sandals of his shoes. Diba niya? Tapos sabi niya, I baptize with water, but the one who is sent will be baptizing through the Holy Spirit. Hindi yung binanggit. Pero nalaman lang niya na Jesus was the one nung nagpabinyag sa kanya si Jesus. Diba? Kaya nga sabi niya, behold, sabi niya, ito yung taong na tinutukoy niya. And if I can remember it right, may sinend pa siya, si John the Baptist nag-send ng mga messenger kay Christ.
na tinatanong siya kung siya na nga si Oo, di ba? Yes. And Oo, then, tinatanong pa sagot siya. ni Jesus Christ, nakita niyo itong mga ginagawa ko? Yan ang sabihin mo yan ang sabihin John. yan. Malalaman na niya. Kasi Sila even nga John po, doubted eh. John doubted that he was the Messiah. Yes. until hanggang sa makita niya nga yung kwan, yung dove, di ba? In the form, yung Holy Spirit in the form of dove. And then he heard the voice also. Heavens open and From heaven. yeah. Di ba nga ako nung maliliit sila, nagkwentuhan sila, o dyan ha, ikaw ang mauna, ikasabihin mo na darating ako ha, ipapatag mo yung daan. Alam ko nagkita sila nung pumunta sa visitation Visitation. Oo, pareho Mama nasa Mary. sinapupunan. nasa sinapupunan. Yes, pero at that time na-recognize na agad ni John na siya yung Oo, no? He leaped in the womb. he leapt for joy, hindi lang basta kasi iba si Kaya nga, nung nawala si Jesus, naglalaro nga sila sa ilang eh. Anyway. Kasi nung yung hidden life ni Christ, yung hindi na naisulat doon sa Bible is yung kumbaga doon siya yung normal ng family life. Yun yung niya. And then syempre yung pag-aaral din kasi 'di ba yung nung nakita siya sa temple, 'di ba amazed nga yung mga nandoon kasi well versed na siya sa law. Oo. Okay? Pero yung i-share ko lang yung nabasa kong book, yung City of God, hindi pumunta sila sa Egypt. Jesus spent some time there, doon siya lumaki sa Egypt. Tapos bumalik sila sa Nazareth. Nung mamatay na si Herod, yung king gusto siya ipapatay. Oh. So he spent some time in Egypt growing up. Tapos bumalik sila sa Nazareth nung namatay na yung emperor noon. Opo. Pero kasi yung sinasabi nga ni Brother Tonying is yung nung 12 years old siya, hanggang doon lang yung yung story. Wala sa Bible. Oo, yung iba hindi na. Kasi nga po yun daw sinatawag natin na hidden life niya. Hidden life. Opo. Pero yung hidden life na yun is family life niya. Kasi syempre, di ba dalawa nga siya, yung pagka-divine niya tsaka pagka-human niya. Parang pinapakita rin sa atin na important yung family life. Marami pong pinuntahan si Jesus. Makarating pa siya ng India. Marami siyang napuntahan. Nag-aral siya doon ng maraming mga religion. Kaya yung golden rule, kinuha niya yun kay Buddha yata. Pero ang talagang dahilan na makikita nyo, wala sa inyong mga Biblia, bakit hasang-hasa si Jesus nung he started his ministry. Dahil nung bata pa siya, nag-LBS na sila. Tama. Kasama si John. Kasama si John. Sa LBS nila. Tama. Kaya pero ang tinatalakay nila doon, yung Old Testament lang. Lang yung tinatalakay niya. Kaya, di ba, karamihan si Jesus, pag nagsasalita yun, lagi niyang binibase yung kanyang mga pananalita sa Old Testament. It is written, sabi niya, man does not live by bread alone. So, nakasulat palagi yun sa Deuteronomy. Anyway, Brother Butch will read the second reading. Brother Butch. Okay, the second reading is from the second letter of Peter. Do not ignore this one fact, beloved, that with the Lord 1 day is like 1,000 years, and 1,000 years like 1 day. The Lord does not delay his promise, as some regard delay, but he is patient with you, not wishing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. Then the heavens will pass away with a mighty roar, and the elements will be dissolved by fire, and the earth and everything done on it will be found out.
Since everything is to be dissolved in this way, what sort of persons ought you to be? Conducting yourself in holiness and devotion, waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heaven will be dissolved in flames and the elements melted by fire. But according to his promise, we await new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Therefore, beloved, since you await these things, be eager to be found out without spot or blemish before him at peace. The word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. Okay. Again, mapapansin po natin, it's very easy to relate the connection between the gospel and the first reading. Yes. Because most of the gospel readings, they base their prophecy or whatever based on the Old Testament. And the first reading talks about the Old Testament. However, on the second reading, most of it, even in the letters and epistles of Paul, talks about the proper posture. After learning about the gospel and the first reading or the laws of the Old Testament, we as Christians, what should be our proper posture? So, Brother Alex, the first question on verse 8 is, as per Peter, what are the facts that should not be ignored? Verse 8. Verse 8. Okay. Do not forget, beloved, that with the Lord, one day is like 1,000 years, and 1,000 years are like one day. Yan, may joke pa nga yan eh. May isang mananampalataya, nagdadasal sa kay Lord. Lord, sagutin nyo na yung aking dasal. Matagal ko lang pinagdadasal sa inyo. Sagutin nyo na. I demand that you answer my prayer. Sabi ni Lord, wait a minute. Wait a minute. If one day is 1,000 years and 1,000 years is one day, what is a minute? 1,000 years divided by 24. Ganong katagal ka mag-aantay? Brother Tonying, sa ikasyam na talata, ang katanungan po ay ganito. Dalawang katanungan po ito. Bakit hindi nagpabaya sa kanyang mga pangako ang Diyos? At bakit nagbibigay ng pagkakataon ang Diyos sa lahat ng tao? Opo. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Salamat, Brother Tonying. Kaya minsan, yan ang iniisip ko. Minsan, binibiro ko nga eh. Di pa darating si Lord. Kasi nga, Di pa tayo ready. siya ngayon. Di ba? Oo, pag dumating siya ngayon, baka konti lang ang madadala niya sa langit. Totoo. Diba? Kasi nga, hindi tayo handa eh. Tama yun eh. Kahit sabihin natin tayo ay mga mabuting Kristiyano na kilala natin ang Diyos. Pero if He comes like a thief of the night, hindi tayo ready. Kaya ano rin siya, pasensyoso rin ang Diyos. Pasensyoso. Yun lang ang sinasabi niya. Haba ng pasensya niya, 1,000 years. Saka gusto niya kasi lahat ma-save. Maligtas. Kaya binibigyan pa tayo ng chance kasi wala na daw second chance. Correct. Kasi, di ba, pag dumating siya, Sarah, saan mo dinala ang 125 million? Tatanungin niya, no? So, verse 10. Tsaka hinihintay pa rin niya ako. Ano po, Brother Tunying? Inaantay niya? Sino? Yeah, si Brother Tunying. Okay. Hinihintay ng Diyos na ako ay magbago na. Wala nang mga handmade na yun. Kita niyo. Eh, pa nagpakasal ka na? Kaya lang sabi ni Lord, wait a minute. Wait a minute. Meron talagang iwasan yung ano. Kaping mainit. Okay, so kay Brother Hector na pala tayo, no? Brother Hector,
sa 11 talata na tayo, no? 11 talata na. 10. So, tama ba o sa 10 pa? 10 pa lang. 10 pa lang? Mm. Okay, so sa talata 10, ano-ano ang mga mangyayari sa araw na muling pagdating ng Panginoon? Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ang isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Salamat, brother. It's part of the sign of the time. Brother Butch, on verse 11, the question is, how should one be when the day of the Lord comes? You should be conducting yourself in holiness and devotion, waiting for and hastening the coming of the day of God. So nasa atin din pala nakasalalay ang pagdating ng araw ng Panginoon. Hastening the coming of God. Pero naalala ko, di ba, ang mahal na birhen nag-prophesy siya, once Russia is converted, diyan na malapit na dumating. Ay, kailangan pala, Alex, punta yung Russia, evangelize natin si Putin. Di ba na-consecrate na nga ni Pope Francis, na-consecrate na si Pope Francis na-consecrate recently, di ba? Ng Russia. Ang Russia. Oo. Mukhang malapit na, no? Ayaw kasi muna Hindi kailangan talaga si Putin na magsisi. Baka kailangan magpunta ka na nga dun, Brother Tunying. Baka ma-encourage mo si Putin. Maraming GRO doon, Brother Tunying. Gaganda ng Russians. Wala na, nandito na kay Kibuloy lahat. Oo, pinupuntaan mo talaga, Brother Tunying. Si Kibuloy ba yung may-ari ng SMNI? Opo. Siya, no? Oo, wala, sinara na. Oh. Majority owner, 98%, 99% ba? Ganun ba? Mahirap pala yung ganun. Anyway. Hindi daw mayanig sa Davao si Kibuloy. Lakas na ganyan sa Davao. Opo. Kahit kay Duterte, malakas talaga siya. Oo nga, pero wala namang lalakas kay Lord. Oo nga. Oo, sabagay. Pero niyayanig na nga ang Mindanao, di ba? Actually, si Halos Kibuloy, araw-araw. malakas kay Lord yun. Wow. Si Kibuloy. Kasi kapatid niya si Kristo. He is the appointed. If Jesus is the anointed Son of God, Kibuloy is the appointed Son of God. So both of them are appointed and anointed. So they must be brothers. Sino kaya nag-appoint sa kanya? Ayun ang self-appointed. Alam niya, no? Kinabutan nga ako dun eh. Di ba blasphemy yun? Self-appointed. Okay. So where are we now? Kay Brother Alex na ulit tayo, no? Ano po ba? After sagot niya, no? So, on verse 12 na yata tayo. And the question is, how should one think of the day of the Lord? As you wait for the day of God and long for its coming, when the heavens will dissolve in fire and the elements melt away, eat. Thank you, Brother Alex. So, ano pa rin, ano? Sign of the times pa rin, no? Sign of the times. So, pwede natin sabihin na yung mga eruption ng mga volcano, Hindi na eh. may mga lindol, no? Yeah. Hindi naman pala related yung lindol sa Surigao, sa lindol dito sa Tagaytay. Di ba recently, ilang bata lumindol the other day? Tagaytay. Other day. 5 point something. Yeah, 5.5. 5 point something na. Okay? So, Brother Tunying, tayo po ay nasa ika-13 talata na at ang katanungan po ay, ano po ang pangako ng Diyos? Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Thank you, Brother Tunying.
Brother Hector, sa ika-14 na talata, ang katanungan ay, paano ang dapat maging postura ng mga taong naghihintay na muling pagdating ni Kristo? Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnan, namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Salamat, Brother Hector. So, paki-flash na ulit yung ating key points. So the second reading talks about the second coming. Second coming na yun. In contrast with the gospel and the first reading. Saka yung proper posture while waiting for the second coming. Di ba parang prepare the way din yan? Ganun din po. Ganun po. Kung what if our posture should be, we should be alert and vigilant. Yeah, parang sa Prepared. reviews natin yan. Pero dito ano pa rin eh, parang repentance pa rin. Oo, kasi binigyan ng Diyos ng tsansa We were to still everyone given a chance. to be humble, to repent, to serve, to be holy. Yun ang kanyang binigyan niya ng pagkakataon pa eh. Kaya hindi siya muna darating. God is patient. Yeah. Actually, yun yung kasunod na na verse eh. If we continue reading on the verse 15 doon sa Peter, consider that God's patience is for our salvation. Alisin ko na ito. Basta repentance na lang. Ayun, nakita ko yung yung relasyon nito doon sa faith, yung sa verse 9. Verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Tama. Oh, dahil ang Diyos Kaya tapat. dapat ando doon yung ating pananampalataya, yung faith, di ba? Yun. Tama. Kanya nga sinabi yung yung one day kill Lord is like 1,000 years. And 1,000 years is like one day. Yeah, Ibig because sabihin, He is eternal, He is not bounded by time. By time. Yun po yung ibig sabihin yung kanyang pagiging eternal. Ano ba tawag doon? Omniscient? Omniscient ba? Omniscient? Omnipotence ever present, di ba? Present yung omnipresent yun, bro. Omnipresent. Omnipresent yun. Omniscient, all-knowing. Ayun. All-knowing. Omniscient, all-knowing. So, baka yung not bounded by time is Hanapin. Omnipotent. omnipotent ba? Omnipotent. Tingnan natin na. Omnipotent, all-powerful. omniscience, all-knowing. Limited power. Omniscient is all-knowing. What are the three attributes of God? Omniscience, all-knowing, omnipotence, all-powerful, omnibenevolent, extremely good. Ano na nga ang hanapin natin? Ubiquitous. Hindi siya nakalagay. Oo. Walang
siyang specific. Wala siyang specific na ano, unlike sun. Anyways, balik na tayo. So, lalagay ko na yung faith. Second reading. Okay na po yun. Okay na yun. Ano pa? Director. Okay, live in a blamelessly, ganun. And take advantage of God's amnesty. So, ilagay ko na lang din po dito sa proper posture. Live blamelessly. Oo. O nga kasi kailangan wala talagang spot, no? Take advantage of God's amnesty, for there will be no more second chances. Advantage Of God's amnesty. Mga quotations yun, amnesty. of God's ano po? Amnesty. Kung forgiveness. For there will be no more second chances afterwards. Binigyan na tayo ng ano, no? No more second chances afterwards. Kasi binigyan na tayo last time. Meron pa po ba? We'll now forward sa Okay na po. Okay na yan, right? We move on to the Hibla. So, ano po muna natin, keywords. Prepare the way. Oh, prepare the way. Ano pa Prepare po? the way of the Lord. Ano po yung responsorial psalm? Ayan po, Lord, let us see your kindness and grant us your salvation. Nakikita niyo po? Tapos yung sa ilalim po, yung yung gospel lang. Gusto niyo pong balikan yung para makita natin. Nabanggit na natin si Lord, si Jesus Christ. Jesus brings news of salvation. Kasi hinerald na ni John si Christ. So do we have to put faith as well dun sa natin? Prepare the way and remain faithful. Remain faithful kasi antayin ng Panginoon Diyos kung sino yung nagiging remain faithful sa Kanya. So remain faithful. Meron pa po ba or diretso na po sa hindi? Balikan po natin yung Actually, ang prepare the way ang common doon sa tatlo eh. So, prepare the way. Hibla.
So, ang message ng Panginoon Diyos ay, doon sa gospel acclamation, prepare the way the Lord, make straight his paths. All flesh shall see the salvation of God. Di ba, Alex? Oh, nilagay ko na ng badaya pero hindi. Di ba? Prepare the way of the Lord, make straight his paths. Make straight his path. Yan na ba ilalagay po natin sa hiba? Pang medyo sa hibla natin. Be faithful. Ang aking hibla, Ano po? magtiwala sa pangako ng Panginoon na tayong lahat ay maliligtas. Pero may kalakip yan. Kailangan kang gagawa, susunod sa kanyang mga utos. Kanya nga meron tayong remain faithful. Opo. Kaya nga sabi nga po. Kasi kung ang paniwala, walang gawa, sabi nga ni James, Santiago, faith without works is dead. It's dead. Oo. Yan yung nakasulat sa Hindi enough na magtiwala lang. Is that what you're saying? Tama po yun. Kasi nga doon sa verse 14, di po ba? Mhm. Kaya, mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis. Mhm. So yun po yung sinasabi ni Brother Blue, na catch. Correct. Kasi hindi nyo nga po pwedeng ipag-separate yung repentance at saka yung faith. kasi hindi ka mag-repent kung wala kang faith. Yes. Dagdagan po ba natin yung ano po gusto nyo ilagay natin sa tatlo? Kailangan kasi rin dyan yung pagsisihi at Repentance, pananampalataya. Doon sa number 2, doon sa number 3. Ano pong gagawin natin? Hindi, okay na bro, kasi nandun sa number 2 yung karugtong na number 3. Dapat isa lang yung dalawa na yun. Ako. Dapat magkasama yan, di magkakahiwalay. Kasama dapat. So, okay na po ba tayo? Alin pong ilalagay natin? Pag sinabi natin Lord, understood na ba na He is implied na yung He is the Son of God, the Messiah, the Redeemer? Hindi rin, Brother Hector, kasi may, lalo na sa panahon natin ngayon, may drug lord, may gambling lord. Diba? Alam ko lang kinaiba yan na, uy brother, ang ganda ng kotse mo galing kay Lord yan. Uy, medyo nagpa-expand ka ng bahay mo medyo laki lang ngayon galing kay Lord yan. Drug lord. Wala, galing sa drug lord, galing sa gambling lord. Lord kasi tawag sa kanila yeah? Tawag sa kanila Ano po, gusto niyo po ba i-specify natin? Elaborate kung ano yung Lord. Siguro naman hindi yun ang Diyos natin, yung gambling lord. Yung drug lord. Meron kang bata na nagyaya sa magulang niya, samahan siya sa Eco Park. Hindi yung Eco Park na environment friendly na ECO Eco Park. Yung ano ba ang tawag sa Tagalog yung
balintataw ba tawag na yun? Hello, 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 hello. Yung may paulit-ulit. Anong tawag yun? Sa Tagalog? Brother Tony? Ano yun? Yung echo? Anong tawag? Echo is Tagalog ng echo. Echo. Balik tunog po, balik tunog. Pa? Balik tunog. Balik tunog. Lalim So nandun na sila. Ayaw ng tatay niya pero nakumbinsi rin niya yung tatay niya eh. No? So sabi niya, Dad, mauna muna ako ha. Mauna muna ako magsabi ha. Sabi ng anak niya, hello! Sabi ng echo, hello! Hello! Yeah. So, Mami, ikaw naman, Mami. Sige, ako naman. Maganda! Maganda. Dad, ikaw na. Turn mo na. Hindi ako naniniwala dyan. Kaya sigaw niya, kalokohan! Sabi niya, kalokohan! Hindi sumasagot yung echo. Wala lang may echo. No? Dad, hindi yata nakikisama si echo. Sabi niya, okay. Sabi niya, gwapo ako! Sabi sa kanya, kalokohan! Nahuli yung echo Huli kasi yung echo eh. Oh my goodness. So, ano po, okay na po ba doon tayo? Okay na yan, Brad. Okay na yan. Alin po ang pipiliin natin? Okay na po ba sa inyo ba? Number 2. Para sa akin, number 2. Ang iba po. Brother Hector, okay na po ba sa inyo to? Be faithful, prepare the way of the Lord through repentance. Pwede bang repentance from And faith. from sinful living? Ganon. Okay na. Ano po? Through repentance from sinful living. O I think it's implied na yun. kasi magre-repent po tayo sa ating mga kasalanan. So implied na sa kasalanan yun, or from repentance from sinfulness, parang ganon. O understood na. I think it's okay, kayo po, ano pong sila brother Tonying? Para sa akin, yung number 2, ano na yan eh. Hugot na yan eh. Paano ba magiging faithful? Sabi siguro, be faithful because God is faithful. Tapos sa hugot, yung prepare. Kasi is question. Mamaya po, gagawin natin question. So, okay na po tayo dito. Ito na po. Pwede na. Brother June? Higa ka pa, Brother June? Sorry bro, toilet break lang. Mahirap sa diabetic. Okay lang po, no worries. Okay na yan, Brad. Ang reflection question natin, simple lang. How can we prepare the way of the Lord? Ayun, tama. Diba? Okay na po ba kayo doon? Okay tayo.
So doon na po tayo sa hamon. Yeah. Paano natin sasagutin yan? Hamon. Ano po? Receive the sacrament of reconciliation. Confession pa rin, ano? So, yung pa rin confession pa rin Confession. And the Holy Eucharist. Tomorrow is the holiday obligation, ha? Apo. Immaculate Conception. Opo tayo. Simba. Okay, gawin na natin receive para mas maganda. Please. Okay na po tayo? We must acknowledge our woundedness, our poverty, our experiences of sin and rejection, and pray for His coming to change and improve our life through the reception of the sacraments. Okay, ulit nga po. Mababa. Acknowledge acknowledge our woundedness, our poverty, our experiences of sin and rejection, and pray for His coming to change and improve our life. Sin and By Shwea Dagiga. Sorry. Arabic na. Ganda lang po. Mabagal mag-type. So our experience of sin and experience of sin and rejection. Okay. And pray for His coming to change and improve our life. And so, idagdag natin, receive the sacraments of reconciliation and Holy Eucharist. Okay na po sa inyo yon. Sa akin, isa lang ang hamon sa akin dyan. Ano ang hamon sa inyo, Kuya Tuning? Isa lang umamin na at wag nang magsinungaling. Yan lang. Aminin mo na lahat. At wag ka nang magsisinungaling para ikaw ay maging tapat at matuwid na. Diyan lahat ng gagaling yung ating pagkukulang pag nagsisinungaling ka na. Di po ba parehas na yung Brother Scala, Brother Hector, acknowledge our woundedness, our poverty, our experience of sin, and pray for His coming to change and improve our life. And siguro dudukot po natin sa dito, no? And receive or ilagay. Okay na po ba? Tama po ba? Naka-English lang po yung yung sinabi ni Brother Hector, but as I understand it, yung pag-amin is to acknowledge yung hindi lang po yung pagkakasala, but sinabi na nga ni Brother Hector yung ating mga pagsakit, pagdurusa, yung ating mga experience sa karanasan sa mga kasalanan at pagtalikdan sa rejection. At dinagdagan naman po ni Brother Hector na pray panalangin para sa kanya muling at pagandahin ang ating buhay.
Pero syempre, mangyayari po yun, tayo ay tatanggap ng sakramento ng Bisal at tatanggapin natin ang body, soul, and divinity is Christ through the Eucharist. Approve na po ba sa lahat? Sa akin, okay na yan, bro. Okay na yan, brother. Okay na yan. Thank you po. So, ano ko na lang po ito. Actually, pinorward po ito ni Brother Jerome. Alam siya na hindi siya atin para maisulat po natin. So, kompleto po kasi yan eh. Last week is Sunday po yung ginawa namin. So, for this week, for the coming Sunday, okay na po? So, itutuloy pa ho natin ang third Sunday of Advent. Meron pa rin tayo LBS. Kayo po, Kasi yung 15 po, falls on simbang gabi na yan. Okay. Diba? Nasa inyo po. Actually, next po is 14, di po ba? Kaya Yes, 14. sabi ko po, baka hindi po ako makarating kasi pista po ng aming 14 nga pala. Pwede pa, no? San Juan de la Cruz po kasi yung kapistahan na yun. So, baka nandun po ako sa simbahan. Okay. Mag-excuse na po ako pero hindi po akong pulutanin, okay lang. Pero ngayon pala nagpapaalam na ako. Ano pong piyesta yon, Brother Alex? Anong piyesta? St. John of the Cross. St. John of the Cross. He's a doctor of the church. Siya yung, okay. Siya yung anong tawag dito? Pinaka-thesis ba ni Pope John Paul II? Maganda yung story ni St. John of the Cross. Okay. Maganda po nga. So, iba yung St. John Lateran, ano? Iba yan. Iba pa yan. Iba po. Ito si St. John of the Cross is Spanish siya, if I'm not mistaken. Spanish. Actually, ngayon ko lang nalaman dahil kapistahan niya ngayon eh. Si St. Nicholas, his day niya ngayon. Tama. So, dapat sabihin natin sa mga bata, there is a Santa Claus. Yeah, doon kinuha yung character ni Santa Claus kay Nicholas. Kasi may inupakan siyang isang rin. Si Arius, inupakan niya. Oo, dahil heretic. Hindi naniniwala sa divinity ni Kristo. Yes. Kaya inupakan niya. Nakulong tuloy siya, Nakulong siya. Pero nakita ng emperor na binihisan siya ng Diyos. Oo, vindicated siya ng pagka-obispo. Kasi pumunta sa kanya si Jesus Christ at si Mama Mary, binihisan siya ng pagiging siya. Kaya na-restore siya. Pero kasi yung din niya doon is parang meron yatang sinave na sa pagiging prostitute. Yung merong tatay, meron ng anak na babae. So, hindi niya kayang magbigay tawag dito, yung para pagka magkakasal, yung dowry. Kaya, secretly, nalalagyan niya ng pera dun sa window. Hindi siya nagpapakilala, pero nilalagyan niya. So, hindi na sa prostitution. Kaya, patron saint pala siya ng mga prostitute. Si Nicholas. Mapagbigay siya. Meron rin isang kwento na yung bata, lagi siyang madasalin tong batang ito, lagi siyang dumadaan sa simbahan para magdasal kasi meron siyang hiling sa Diyos na sana gumaan ang buhay nila, no? Kahit yumaman sila, okay lang sana. Yun ang hiling niya sa Diyos. Ang tagal niya nagdadasal, pero parang hirap pa rin sila sa buhay. Ngayon, magpapasko. Ang ginawa ng bata, doon sa Belen, di ba meron doon na baby Jesus? Kinuha niya yung baby Jesus. Inuwi niya si baby Jesus. Tapos, nung bumalik sa simbahan, nagdasal siya kay Mama Mary.
Sabi niya, Mama Mary, pag hindi nyo sinagot ang panalangin ko, hindi nyo na makikita ang anak nyo. Hindi nyo na makikita ang anak nyo. Very bad. Nagdasal siya kay Mama Mary. Ano, yun? Okay. So, tuloy pa rin natin ang third, Sunday of Advent. Si Brother Alex na sana ang pwede mag-facilitate. So, balik tayo kay Brother Hector. Para sa akin, dapat tapusin natin yung Yung apat, yung apat eh. Kasi nandiyan talaga ang focus natin talaga, yung Advent na yan. Actually kasi ito yung beginning ng liturgical calendar natin. Advent season. Kaya maganda talaga na tuloy-tuloy. Okay. Sa ngalan ng Ama, Father, Son. Espiritu Santo. Amen. Dear God, we praise and thank you for another wonderful evening listening to your word. Maraming salamat, Panginoon, at muli kaming natuto ng mga pamamaraan kung paano ihanda namin ang aming sarili sa muling pagdating ninyo. The Advent recollection and the meaning of Advent teaches us to prepare for your coming by the flesh, and your second coming into this world. Patuloy namin itinataas, Panginoon, ang aming mga sarili, na bigyan niyo po kami ng kapahingahan ngayong gabi. At ganoon din po sa mga kapatid namin na may sakit. Si Brother Sunny po ay medyo masama ang pakiramdam. Si Brother TJ ay meron pong ibang obligasyon din na patutunguhan. At yung ibang maming mga kapatid na hindi po nakadalo ngayon, naway makasama po namin sila sa darating na LBS ulit, sa darating na Webes. Sa aming pong panalangin, dinadagdag rin po namin ang maayos na kalusugan namin para po kami po yung magkaroon ng lakas na masimulan ang araw bukas na masigla. Ito po yung aming dalangin sa matamis na puso ng iyong anak na si Jesus, sa mamamagitan din po ng intercession ng aming mahal na ina, si Mama Mary. All of this we ask in mighty Jesus' name. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was, the beginning is now, and ever shall be, the world without end. Amen. In the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen.